panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Tara, matutong makinig at magsaya. Ang tila, kung beshi, ang bagets mo, charot, ang yagarod, etneb, pre. Naintindihan niyo ba ang mga salitang nabanggit? Naguguluhan na ba kayo sa mga salitang naririnig nyo sa inyong mga paligid? Huwag kayong mag-alala. Sigurado ako sa ating aralin ngayon ay mauunawaan nyo ang ibig sabihin ng mga nabanggit na salita. Good morning! Makasta nga umam, naimbag nga bigat, at magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal kong mag-aaral. Ako si Binibining Ruby Pagaduan, at samahan niyo ako sa isa na namang masaya at makabuluhang talakayan sa araw na ito. Ang layunin ng aralin na ito ay nasusuri ang mga antas ng wika batay sa formalidad na ginamit sa pagsulat ng awiting bayan at natutukoy ang mga antas ng wika sa mga ginamit na pangungusap. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga antas ng wika. Handa na ba kayo? Ako rin! Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Ngayon ay ihanda ang inyong mga ballpen at sagutang papel. Araw na ito ay sasagutin natin ang dalawang katanungan. Una, ano-ano nga ba ang mga antas ng wika? Pangalawa, bakit kailangan nating malaman o pag-aralan ang mga iba't ibang antas ng wika? Bilang panimula sa ating klase, ay ihanda ang inyong mga sagutang papel at ballpen at suriin ang mga salitang may salungguhit na ginamit sa bawat pangungusap. Tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay balbal, kolokyal, lalawiganin, pambansa, o pampanitikan. Una, mapagmahal ang aking mudra. Ikalawa, nagroronda ang mga listo tuwing gabi. Ikatlo, meron akong ihinandang pagkain para sa iyo. Ikaapat, marami siyang tinatagong kwarta sa kanyang aparador. At ikalima, mahal na mahal niya ang kanyang kahiramang suklay. Balikan natin ang inyong mga sagot maya-maya. Tandaan, walang magbubura ng sagot para mapanatili pa rin ang pagiging tapat kahit na kayo ay nasa inyong mga tahanan. Ang antas ng wika ay may kakategorya sa dalawa, ang formal at informal o di formal. Tinatawag na formal ang wikang standard o batayan. Ibig sabihin, may mga tinatanggap na salitang standard dahil ang mga ito ay ginagamit ng mga karamihan na nakapag-aral sa wika. Ito ay ang mga salitang ginagamit sa paaralan, sa panayam, sa seminar, sa mga aklat, at iba pang mga usapin o salitang pang-intelektual. Tinatawag namang informal o di formal ang mga wikang palasak, karaniwan o pang-araw-araw. Ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa mga kakilala o kaibigan. Ang mga antas ng wika na nabibilang sa formal ay pambansa at pampanitikan. Pambansa ang antas ng wika na pamilyar sa lahat. Ito ang mga karaniwang ginagamit ng mga manunulat ng aklat, pambalarila, para sa pamahalaan at paaralan. Halimbawa ng mga salitang kabilang sa antas ng wikang pambansa ay anak, ina, ama, pulis, at matampuhin. Pampanitikan naman ang antas ng wika na ginagamit sa malikhaing pagsusulat, tulad na lamang ng mga
ginagamitan ito ng mga idioma at tayutay sa pagpapahayag ng mga ideya. Mapapansin na ang mga salitang ito ay matatayog, makulay, at madalas ring malalalim. Tara, tumbasan natin ang antas ng wikang pampanitikan ng mga salitang ibinigay natin para sa wikang pambansa. Ibibigay ko ang mga wikang pampanitikan at sasabihin nyo naman ang katumbas nito sa wikang pambansa. Halimbawa, ilaw ng tahanan. Ina. Ayan klase, nagbigay na ako ng halimbawa. Ngayon, kayo naman. Una, bunga ng pagmamahalan. Tama. Ito ay anak. Ikalawa, alagad ng batas. Tama. Ito ay pulis. Haligi ng tahanan. Tama. Ito ay ama. At panghuli ay balat sibuyas. Tama, matampuhin o maramdamin. Kabilang naman sa kategoryang informal o di formal ang mga antas na lalawiganin, kolokyal at balbal. Tinatawag na lalawiganin ang antas ng wika o dialekto na kilala lamang sa pook kung saan ginagamit ang mga ito. Ito ay mga wika ng mga taong nakatira sa isang particular na lalawigan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ibon, ibon sa Tagalog, langgam sa Bisaya, at gamgam sa Bicol. Kanin, kanin sa Tagalog, kanon sa Bisaya, at maluto sa Bicol. Tinatawag na kolokyal ang antas ng wika na ginagamit sa pang-araw-araw o mga sitwasyong di formal. Kung minsan halaw ang mga wikang ito sa salitang formal na karaniwang pinapaikli kapag ginagamit ng pasalita. Ang antas ng wikang ito ay sinasabing may kagaspangan. Ngunit maaaring maging pino ang dating nito depende kung sino ang nagsasalita at kung sino ang kinakausap. Narito ang halimbawa ng mga salitang kolokyal. Ang mga nasa unang hanay ay mga salitang formal. At sa ikalawang hanay naman ang mga hinalaw na kolokyal na salita. Narito ang mga nasa unang hanay. Saan man, mayroon, wika mo, tara na, at halika. Ngayon ay tutumbasan natin ang mga salitang formal sa kolokyal. Saan man na nagiging san man, mayroon na nagiging meron, wika mo na nagiging kamo, tara na nagiging tena, at halika na nagiging lika. Tinatawag naman na balbal ang mga salitang panlansangan o ginagamit sa kalye. Ang antas na ito ang pinakamababa sa mga antas. Sa Ingles, islang ang tawag dito. Kung minsan ay tinatawag din itong salitang kalye at karaniwan ay hindi inaayunang gamitin ng mga ilang magulang at nakakatanda. Ang halimbawa ng mga salitang balbal ay erpat nang ibig sabihin ay tatay, beshi nang ibig sabihin ay kaibigan, lispo mula sa binaliktad na pulis, pre mula sa pare, etneb mula sa binaliktad na 20, at datung nang ibig sabihin ay pera. Ngayon, balikan na natin ang ating ikalawang tanong sa simula. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga iba't ibang antas ng wika? Mahalagang malaman ang mga antas ng wika
dahil ito ay naglalaman ng ilang mga kadahilanan na may malaking epekto sa epektibong komunikasyon at pag-unawa. Narito ang mga ilang dahilan. Una, pag-unawa sa konteksto. Ang mga iba't ibang antas ng wika ay ginagamit sa iba't ibang konteksto at sitwasyon. Ang pag-alam kung kailan gagamitin ang formal na wika at informal na wika ay mahalaga upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at upang maging angkop ang komunikasyon at sitwasyon. Ikalawa, pagkilala sa taong kausap. Ang paggamit ng tamang antas ng wika ay nagpapakita ng paggalang at pag-unawa sa taong kausap. Halimbawa, ang paggamit ng formal na wika sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda at mga taong may mas mataas na katungkulan ay nagpapakita ng respeto. Ikatlo, pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Ang iba't ibang antas ng wika ay nagbibigay daan sa malalim na pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng isang lugar o grupo ng tao. Ang wika ay nagtataglay ng elemento ng kultura na mahalaga sa pagkakakilanlan ng isang tao o komunidad. Sa kabuuan, kapag alam natin ang iba't ibang antas ng wika, alam natin kung anong antas ang gagamitin natin sa iba't ibang sitwasyon o pagkakataon. Maibabagay natin ang ating mga salita, pasalita man ito o pasulat, depende sa hinihingi nitong sitwasyon. Bago tayo magtapos ay balikan natin ang ating gawain na pinasagot ko kanina. Una, tama ang mudra ay kabilang sa antas na balbal. Ikalawa, tama ang lispo ay kabilang pa rin sa antas na balbal. Ang salitang ito ay binaliktad mula sa salitang pulis. Ikatlo, tama ang meron ay pagpapaikli ng salita. Kaya ito ay nabibilang sa antas na kolokyal. Pang-apat, kwarta. Tama, ito ay nabibilang sa antas na lalawiganin. At panglima ay kahiramang suklay. Tama, ito ay pampanitikan. Ito ay nangangahulugang magkaibigan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating ikalawang gawain. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo akong tukuyin ng mga pahayag kung ito ay makatotohanan o di makatotohanan. Mamimili tayo ng mga pahayag mula dito sa 10 kahon. Alin sa mga kahon ang nais ninyong unahin? Kahon bilang 10. Ang kolokyal ay mas mataas lamang kaysa sa balbal. Ang pahayag ba na ito ay makatotohanan o di makatotohanan? Ano sa tingin ninyo? Tama, ito ay makatotohanan. Ang kolokyal ay mas mataas lamang kaysa sa balbal. Ngayon ay mamimili muli tayo ng kahon. Kahon bilang 1. Ang balbal ang pinakamataas na antas ng wika. Ito ba ay makatotohanan o di makatotohanan? Ano sa inyong palagay? Tama, ito ay hindi makatotohanan. Ang balbal ang pinakamababang antas ng wika. Ngayon ay mamimili muli tayo ng kahon. Kahon bilang 3. Ang salitang pedmalu ay isang paraan ng pagbabaliktad ng salitang balbal.
Ito ba ay makatotohanan o di makatotohanan? Ano sa tingin ninyo? Tama, ito ay makatotohanan. Ang salitang petmalu ay isang uri ng balbal. Ito ay ginagawa sa paraang pagbabaliktad. Aling kahon naman ang nais ninyong isunod? Kahon bilang siyam. Ang mga impormal na wika ay hindi dapat ginagamit sa mga formal na komunikasyon. Makatotohanan o di makatotohanan? Tama, ito ay makatotohanan. Hindi dapat ginagamit ang mga informal na wika sa mga formal na komunikasyon. At para sa panghuli, kahon bilang 5. Ang balbal ay tinatawag na islang sa Ingles. Ito ba ay makatotohanan o di makatotohanan? Tama, ito ay makatotohanan. Ang mga salitang balbal ay tinatawag na islang sa Ingles. Ngayon ay balikan na natin ang ating mga pinag-aralan. Ano-ano ang mga antas ng wika? Tama, ang antas ng wika ay mauuri sa dalawa. Ang formal at di formal. Formal ang mga antas ng wika na pambansa at pampanitikan. Pamilyar ang lahat sa wikang pambansa. Ginagamit ito sa mga aklat o babasahing pang-akademiko. Pampanitikan naman ang mga wikang ginagamit sa pagsulat ng malikhaing pagsulat tulad ng mga akdang pampanitikan. Kabilang naman sa informal ang mga antas na lalawiganin, kolokyal at balbal. Lalawiganin kung kilala lamang sa isang pook o lalawigan kung saan ginagamit ang mga ito. Kolokyal ang antas ng wika na ginagamit sa pang-araw-araw na hinalaw sa mga formal na salita. Balbal ang mga antas ng wika na salitang kalye o panlansangan. Tinatawag na islang sa Ingles. Bakit mahalagang malaman natin ang mga antas ng wika? Mahalagang malaman natin ang mga antas ng wika upang magamit natin ang mga wika na angkop sa hinihinging sitwasyon. Magaling mga mag-aaral! Alam kong marami kayong natutunan sa aking paksang tinalakay sa araw na ito. Ngayong natapos na ang ating aralin, oras na para tayahin o sukatin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawain tungkol sa paksang antas ng wika. Kunin muli ang inyong mga sagutang papel. Punan ang mga puwang na kinakailangan at huwag kalimutang isulat ang inyong mga pangalan at petsa sa araw na ito. Tandaan, mag-aral ng mabuti